So, like to Bicol, let's go. Fast forward tayo guys, nasa may Quezon Province agad tayo dahil mabang biyahe natin. Nauho tayo yan, buko-buko lang muna kasi sobrang init. At mahaba-haba ang biyahe natin. Dito na nga pala to guys sa may bandang Atimonan kung saan nga ako ay mali ng daan dahil hindi ako nakadaan sa may dito ang manok. Sa may kabila ako nakadaan. Naligaw ako ni Google Map pero in-enjoy ko na lang din yung viewing. Dito nga sa part na to, na-realize ko na mali nga ako ng daan dahil nakita ko yung exit yung sa may bito o manok. Kaya naman nag-stop over na lang ako dito sa may tabing dagat dahil nga pagod na rin ako sa biyahe at napainit, sobra. Gusto ko nga maligo dito dahil ang lino ng tubig, gusto ko magbabad dito. Kasi mukhang malibig yung tubig dito. Bali second time ko na makapunta rito sa may lugar na to at way back 2017 yata yun. Sabi mga bro. Kasi nagutom na nga tayo at kumain mo tayo sa karinderya. Then baba ulit. At yun nga napatigil nga ako sa lugar na to dahil nga ang ganda ng view. Parang I love you. Yee! May pasud nga pala to guys sa mid. Tapabi ko na to guys. Di ko na alam. Haliligo na yata ako. Sinulat ko na dahil ang ganda ng dito kapag gantong maaraw. Siyempre saan niya paggabi nakatawa dahil tinan mo vibe po sa road yan tapos wala mga ilaw-ilaw dyan. Touchdown na agad sa may Bigolandia Arc. Tapos, shoutout nga pala sa mga tropa natin sa Miragay. Tsaka sa tropa natin sa Bitag Kawayan, kay Boss Marvin. Tapos syempre, kain ulit tayo. Nakakagutong kaya ang biyahe. At syempre tayo magka-coffee break muna dahil pampatanggal na antok. At nasa may Bicol na tayo, nabot na tayo ng malakas na ulan. At hindi tayo pwede magtagal dito dahil gagabihin tayo sa may daanan. Dahil alanganing oras na. At yan na, abos na sabi ko, binabilang nga tayo guys. At baka din dito sa may bypass road na to dahil laman na ilaw-ilaw at adalay ng mga bahay dito. Konti lang ang bahay dito. Kaya buti na na malaking tuloy yung aking mini driving light. At dito nga kinukonta ko na ang pinsa ko sa kami magkikita sabi ko sa may Kadusawa. Pero ilang oras kami inabot bago kami nagkita. Yan, ilang oras, mga isang oras may siguro. At dito ko sila natagpuan sa may bayan ng Legazpi. Tapos isang oras pa biyahe papag sa kanila. Tapos syempre pagka-uwi tulog na agad kaya skip tayo sa second day. At yan pagkagising natin ay pinakahandang pansit ba to? Grabe talaga dito. Tapos may suman pa no. Tapos pinakita ko pinsa sa may Europe top nila. Which is kita yung Payon, Mount Payon. Diyan ako nagkape sa may rooftop at napakasarap yan. Wala nagkakape lang ganda ng viewing mo. Napakaganda ng sunrise, no? At ilang beses ko na ba kung paano ang beses ko na pala nakita pang mayon dahil hindi papakita sa akin lagi may taklob na ulap napaka-mahiyain sa akin. So sana bukas or the next day makita ko siya ng buo. Pagkatapos ko na yung mag-almusal ay pumunta kami sa kulungan ng baboy ng aking pinsan para ipato niya sa akin yung pinakate niyang baboy na kanyang alaga naman. Tapos syempre, habang nakakatayo na kami ay pumunta sa talipapa para mamili ng mga pansahog, mga regado. Kasama namin ang kanyang asawa dyan at naghabal-habal kami gamit yung habal nila. At dito nga kami sa may likod ng talipapa habang yung kanyang misis ay namimili kami naman ay nag-viewing dito. At yan ang Mount Mayon. Mahulap-ulap pa rin ang Mount Mayon natin, mga kaibigan. Viewing po ng taat. At yan yung hanging bridge doon na nasira. Dahil bumigay, sabi na akin pinsan, kami pansamantalang bakod dyan. Di ba bakod dyan? Tuloy pala yan, nakawayan. Itong hanging bridge daw ito na kasi ang nandudusong mula sa kabilang bayan papunta sa Talipapa para yung ibang tao doon ay makapamili dito. At matyaga nila nilalakad yan, ang tawid na yan. Tapos hindi pa rin na makamove on sa ganda ng bayon, no? Starstruck pa rin ako hanggang ngayon. After nga na mamili ay bumalik na kami. At pumunta naman kami sa ang mag-anak o tiyuhin ng asawa ng pinsan ko para manghiram ng mga kagamitan na panluto. 5 nga pala kami dito sakay ng tricycle. Kasama namin yung mga kumare namin. At habang hinahantay nga na ma-prepare yung hiniram namin kagamitan ay bumaba muna kami dito kahit sobrang init. Napakatrip ng araw na mga oras na yan. Bumaba kami banda dyan sa may dagat na yan para malaman kung ano bang meron dyan. Meron nga pala nga dyan, periyahan sa may banda dyan. Tapos para siyang daungan. Ayan o, para siyang daungan ng mga barko, bangka. Para din siyang park. At napakalino din talaga ang tubig dyan. Grabe, sarap maligo dyan.
Tas picture taking lang. Tapos yan, bumalik ako ng hapon dito sa may rooftop para tingnan ulit yung mayon, no? Kasi ang ganda talaga. Pagkababa ko nga galing sa rooftop, si pinsan may hinanda na pala na inumin at pinakitaan niya ako ng lutong bicol na adobos asin na para siyang ano lang siya. Para siyang lechong kawali ba? Parang pinirito lang na rin yan, tapos nakahiwala yung toyo. Tapos yung kinalabihan nga nito ay pumunta nga kami pinsan sa may court dahil nga masayawan daw. Pero di na lang sayawan kasi nahiya ko. Nakinood na kami saglit para ma-experience yung provincial vibes na fiesta ba? Yan, ganyan na kami, tamang headbang lang. Sabi sa tugtog, tapos after nito, umuwi na kami, tatulog na kami, at skip tayo sa third day. Yan, kinabukasan ay pumunta na nga tayo sa may simbahan para sa binyagan na ating inaanak o aking pamangkin. At nalimutan ko dito magkuha ng mga picture at videos para sa remembrance sa aking inaanak. Pagkatapos ka ng binyagan, syempre may kainan. Yan. At meron din inuman. At dito ko ako na natikman tong ginsito na tinimpla na aking pinsan. Grabe, masarap din pala to kasi sa MP. Barik na naman kami dito. Dito kami bumari sa mga second floor nila kasi napakainit sa baba. Dito medyo presko dito. Tapos kaharap namin ganyan mga nagluto na mga kaibigan niya na taga Bicol din. Na kinuha rin niyang mga ninong. At sabi niya mga taga Legazpi pero yung mga yon. Dito kasi lugar na to ay sa Manito Albay. Medyo malayo din sa Legazpi, mga isang horse din mahigit ang biyahe. At ayun na nga, tinitimpla na ni pinsan ng ginsito. At pakabisa na ito. At ito nga lang yung bodtang iniinom nila dito sa may lugar na Manito Albay. Di sila gano'n nag-inom ng mga hard or MP ganyan. Napakabisa na ito at napakamura din. Napakasolid din ang laso na ito pala. Wow! Ito ko lang yung na-experience sa Albay. Pero kasi sabihin yan, ininom namin ginda naman sa ganyan. Pero ito ginsito, first time ko matikman dito. Kaya nawili din ako. Wow! At nagpalit ang ginas na sa pinsan, sala na crispy pata. Para sa pinsan namin na si David Sarorin na di nakasama. So sana next time makasama ka na pinsan. Ayan na, sinalang na nga. Crispy pata yan, mamen. Yummy! Sarap niyan. Pagkatapos ka na mahabang araw na ito, ay natulog na kami. At kinabukasan naman ay papunta ulit kami sa Talipapa ng aking pinsan para mamili ng aming pagkain para sa swimming namin mamaya, no? Dahil suswimming kami after neto, bigyan mo na kami ng aming lulutuin. At pag-isip-sip namin na ang bibilhin namin ay siyempre, seafoods. Ano pa nga ba? Nakabili kami ng 10 tuna at 10 pusit. Tapos ang pinaluto namin sa may ulo, bandang ulo ng tuna ay sinigang. Tapos yung buntot at yung pusit ay iihamin namin doon sa mismong beach. At on the way na nga kami doon. Ayan. Nagmotor kami kasi medyo malayo sa may lugar na ito. Siguro mga nasa around 20 minutes at ang biyahe. Tapos yung iba naman ay naka-tricycle na lang papunta rin doon kasi marami kami. At itong lugar na to ay sa may Bulagbukad White Beach Resort. May mga nauna na nga pala sa amin dito, yung mga kumarin namin naka-tricycle. At bago ka makapasok dito makababa sa mismong beach ay magtituyos ka muna. Pababa, matarik masyado yan. Pero solid yan kasi makikita mo yan yung ganda ng yan o, dagat. Nakakahapo nga lang, pero solid. Wow! Tapos ayan na nga. Ang ganda ng beach na yan, guys. Napakalino na tubig at napakaputi ng buhangin. Buhangin hindi yung mga naglalakad Yan na may mga naliligo na rin, pero kakaunti, hindi siya crowded. Napakalino niyan, napakabisa talaga. Nakaka-unwind to, promise. Nga pala, yung entrance fee dito is 30 pesos lang. Tapos sa cottage is, mamimili ka, mayroong 500, may 700.
So kinuha namin yung 500 kasi hindi naman kami gano'n cottage. Pagkatapos nga namin mag-ihaw ng isda tsaka ng pusit ay kumain na kami. At nagbalik na rin, no? Kasama yung mga tropa ni da pinsan sa may Bicol. At medyo na-OP ako sa part na yan kasi usapan ang nagawa niya is Bicol pero hindi ako makaigas masyado si di ako ng Bicol. Then after nung session, sa Blitla ay na si Rigo na. Pagkarigo nga ay nisiuwi na rin sila at nagpahiwa kami dito na pinsan para sulitin din tong moment na to. At i-enjoy itong place na napakaganda. At syempre, nagawa naman kami ni pinsan para maganda yung usapan. At mapag-usapan din yung mga buhay-buhay dahil matagal na siyang wala sa may binyan. At ako'y bihira nga makabisita sa ranto. At kasama namin niya si Boss Shimen, ang aming videographer. Kapatid nga pala ni Pinsan Sandy. Ano, kitang-kita nyo ng tubig, di ba? Naparinaw. Then, time-lapse para ma-enjoy natin habang na-enjoy natin yung karagatan. Kaya nga po sa Pinsan Sandy, shoutout. Picture taking na kami. Dahil for memories or for keeps tong moment na to. Labi na pa, solid. Then, kinabukasan nga ay, di ko na nakuhanan yung ibang picture ng umaga banda. Bago ako umalis, pero nagpapasalamat ako sa Alcera family sa pag-welcome sa akin dyan at sa tiyahin ko, sa kapatid ni Pinsan, sa pag-welcome sa amin dyan sa inyong lugar, sa inyong bahay. Salamat din po sa pinabaon yung PV nuts na homemade niyo po mismo at sa iba pang pinabaon niyo po. At naway, sa susunod na aking pagbalik, ako naman may pabala punta sa inyo. Nakabawi man lang sa kabutihan po ninyo. Sampit muna, kasama si Buddy, way para sex, bago tayo umuwi, no? Thank you po, bye-bye.